Ayan mga kabarangay, sawa na ba kayo sa tambakol? Ayan, ako hindi pa talaga naman. Pero siyempre kailangan natin pasarapin. Usong-uso sa ganitong panahon ang tambakol mga idol. Pero napakasmura at napakasariwa ng mga tambakol ngayon. Ayan, meron tayong 1 kilong tambakol, 4 na hiwa. Medyo malalaki yan. So una-una, timplahan lang natin muna ng kalamansi. Siyempre timplahan din natin ng paminta. Ayan. So samantalahin po natin mga kabarangay, napakamura po ng tambakol ngayon dahil darating ang araw. Sa mga dating ng May, sa mga sunod na buwan o June, talagang magmamahal ng ganitong klaseng isda. So ang gawin lang natin, iba-ibahin lang po natin ang ating mga recipe para hindi po nakakasawa. Ayan. So una-una pinirito po muna natin ang ating tambakol. Siyempre kailangan lutong-luto at medyo crispy natin ang ating tambakol para talagang mawala ang kanyang lansa. At siyempre para masarap. Ayan. So siguraduhin lang po natin na sariwa po ang binibili nating tambakol para po walang magiging problema sa ating kain o ito'y ating magiging ulam. So ayan na nga, luto na at crispy na po ang ating tambakol mga idol. So sa mga nagtatanong, ayan, purong laman ay nasa 140 ang kilo, purong laman po yan. So kung buuhan kasama ang ulo ay nasa mga 120 or 140 din ang kilo mga idol. So pagkatapos nga natin magprito, ayan, nagisa na po tayo ng ating bawang. At syempre yung sibuyas, sunod na po natin, gisa-gisa lang po natin. Hindi na po natin kailangan tadtarin ang bawang. Depende na po sa atin kung anong sistema natin ang paghihiwa ng bawang. So sa akin medyo malalaki lang. Ayan, at syempre yung kamatis, ilagay na rin po natin. Ayan. At meron tayong nilagay na kalahating chicken cubes mga idol, syempre para pampalasa. So nasa inyo na yun kung gusto nyo buuhin ang chicken cubes. So sa akin kalahati lang para hindi nakakasawa masyado at hindi masyadong masubrahan sa lasa mga idol. Syempre para minsan kasi pag sobra sa lasa ay nakakasawa na rin. So ayan, pagkatapos nga nating igisa-gisa ang ating mga pang-aromatics, so nilagay na po natin ang ating pritong tambakol at syempre nilagay na po natin ang seasoning, kunting bitchin, optional po sa mga ayaw ng bitchin. At saka na po natin nilagyan ng tubig at syempre yung ating suka at ang ating soy sauce nilagay na po natin. At syempre lutuin pa natin yan, pakuluin po natin, pakuluin hanggang maglasa ang kanyang sauce. Siguro pakuluan natin ng mga 5 minutes. Ayan. At syempre takipan po muna natin. Ayan na nga, pagkalipas nga ng 5 minutes, lutong-luto na po siguro ang ating tambakol. Ayan, at naglasa na po. Ayan, tsaka na po natin ilagay ang ating purong gata. Ayan, purong gata po yan mga kabarangay. Ayan, at kita naman. So ayan, at pakuluan pa natin, takipan pa natin pagkatapos natin lagyan ng gata. So ayan nga pala, nilagyan muna natin ng sili sigang, siling labuyo at saka natin pakukuluan pa hanggang sa medyo matuyo. Ayan, patuyuan lang natin ng konti ng sabaw ng gata hanggang sa okay na at saka natin ilagay ang ating mustasa. Ayan, at mga ilang minuto pa to pag naluto yung mustasa at siguradong lutong-luto na ang ating tambakol na adobo sa gata mga idol. Ayan. So ayan, kita naman napakabango, napakasarap ng ganitong sistema ng adobong ginataang tambakol sa gata. Ayan, at syempre takipan pa natin siguro mga 2 minutes para maluto lang ang ating gulay. Ayan, pagkalipas nga ng mga 2 minutes, ayan, luto na ang ating adobong tambakol sa gata. So ganyan lang po tayo magluto ng napakadali, napakasimple pero napakasarap na ulam na walang kasawa-asawa ng adobo sa gata. Ayan. Ayan lang mga idol, mga kabarangay, ganyan lang kasimple, kadali magluto ng adobong tulingan sa gata. Ayan, at shout out po sa inyong lahat. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnit bagoong sa Shopee at Lazada na po, mamaya ilagay po natin yung link sa comment section. Ayan, at ako po ay nagpapasalamat sa mga umorder ng ating bagnit bagoong. Saan man tayo naroroon, maraming salamat po sa inyo mga ma'am, mga sir. Ayan.